Paka, paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Paka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuuran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-isusab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon nga daw mga alimatok nga nagsup sa kahuyang sa kinabag-an alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga pulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga huna-huna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyu may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban natin mga pobre sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad radyo taman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mayong udto kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban diri sa atong tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Dagan na butag mga butang iskutanan karon diri sa atong tulumanon. Plastar mo, doyog ka na mo, gikan nining orasa, hangtod na sa 1:30. Tulumanon nga mohisgot sa mga butang katalingbanon nga dunay dakong kalabigitan kinabag ang katawhan. Ikaw ako kitang tanan busa plastar higala. Malipayong pagpaniutos kamulong kapaniuto karon. Kusgi ng mga radyo ninyo. Labi na to naminaw sa radyo manumano, kusgi ng radyo ninyo para di mo ma-istorbos inyong kaon. Ato nananaw sa atong live sa Facebook, kusgi ng mga cellphone ninyo. Para di mo magkapuliki og duol anang inyong cellphone para i-duol ng dalunggan. Inyong dalunggan. Ang kamulong gahikay karos paniud to, paspasi para dili malate. Bawal magkasakit karong panahon na kay perting mahala na sa mga palaliton apil mga tambal ni saka ang presyo. Mao nga ayaw pagpapasar sa kaon. Kay kini pasar-pasar sa kaon mo nay makakos sa balatian. O na ni ana hangin-hangina ng tiyan nimo kabuhion ka.
pasar-pasar hantod mo sangpot na sa ulcer. Nagana ra bay nangamatay sa ulcer? Paspasin ang inyong gidigamo para di mo malit sa inyong paniudto. Sa tanan nga mga naminaw karon, usmonako maayong udto. Welcome diri sa atong pagpanaguban sa Tulumanon Paka Paminawa Apil Kamatuoran ang kuna second edition. Duha ka hugna gyapon ning atong Tulumanon. Ang unang hugna mga balita sa provincial government, probinsya sa Bukidnon. Padayon sa pag-uswag Bukidnon, maunay atong unang hugna sa programa. Ay i-update na to ang mga kalihukan sa atong gobernador sa Bukidnon, Governor Onil Roque. Ang iyang mga programa, proyekto, apil na usab ang iyang mga opisyal nga lakaw. May kalambigitan sa iyang pagkagobernador sa atong probinsya. Para mahatdan gyud mo og kanang tukma nga mga kasayuran about sa dagan sa pagpangatundanan ni Governor Onil Roque sa atong probinsya. Update po na to ang sa 4th District. Atong representante sa 4th District, pinagi ng Congresswoman Larnie Roque, iyang mga proyekto, mga programa o kining mga balodnon nga naduso niya dito sa Kongreso. Mao na siyang atong unang hugna sa programang Paka Paminawa Apil Kamatuoran ang kuna. Unya dayon ang atong second round, ikaduhang hugna mga balita, isyu, komentaryo. Gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radyo Paka Studio, lahos diha sa Radyo Mano-Mano 99.3 sa dial sa inyong mga radyo. Radyo Mano-Mano. Og sa ngalan sa Radyo Mano-Mano, kinatibuk ang puwersa gipanguluhan sa tag-iya mismo. Mano-Mano numero 1, Pare Rene Centillas. Uban usab sa program director ang kasamtangan kugihan nga City Councilor sa siyudad sa Valencia, Konsehal Lando Centillas. Mga kaubanan po nato sa technical department, sila si Mano-Mano GR Bustamante, uban usab ni Mano-Mano Giovanni Hilig. Og dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Benjamin Pitugo. Kini si Mano-Mano Jess Vicente at your service wherever you are. Mo dapit kami kaninyo, usmonako gikan ning orasa hantod na sa pagkahuman 1:30. Anisa ta sa atong Bible verse for today. Kalanon sa atong kalag alang nining adlaw nga atong pagkakutloon sa gikas balaang kasulatan sa dili pa ta formal mosugod sa atong first round. Atong pagkakutloon sa 1 Corinto 10 versikulo 13. Nagkanayon, ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan niini. Muna siya ang atong Bible verse for today. Kalanon sa atong kalag alang nining adlaw nga atong gikutlo gikan sa 1 Corinto 10 versikulo 13. O gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radyo Paka Studio. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Dita maglangan anita sa first round sa atong tulumanon. Unang hugna sa programa, padayon sa pag-uswag Bukidnon. Padayon sa pagkuswag Bukidnon.
giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Sa mga pa, maayong udto ninyong tanan ni ata sa atong unang hugna sa programang Paka, Paminawa, Apil ka matuuran ang kuna. Ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga informasyon nga atong pagkakutloon gikan sa atong lalawigan sa Bukidnon. Mga kalihukan ni Governor Onel Roque nga atong tagdon atong ipresentar deres programa nato matag udto kining atong second edition sa Paka. Doon ay lain na pong tigulang nga niabot og usa ka gatos ang edad. Ninduta, no? Usa ka gatos ang edad na tagaan kini og pahalipay sa atong gobyerno. Mamani siya ang nasa atong balaod. Ang national ani 100,000. 100,000 ang national. O niya doon ay counterpart nini ang atong provincial government. Pinagi na Governor Onel Roque nga 50,000. Base na sa kuano? Naprobahan pod sa balaod ordinansa sa atong lalawigan. Doon ay counterpart ang nga ihatag ang provincial government sa moabot og usa ka gatos ang edad. Ang national 100,000, niya ang local sa Bukidnon 50,000. Mo ito itong nahibalaan, ha? Amo to wa ba ni mausab karon? Gitunol ni Governor Onel Roque uban usab sa mayor sa Impasugong Bukidnon kay dito man ni nanimuyo kini nasangpit nga senior citizen nga niabot og 100 ang edad. Atol gyud siyang birthday niya ni gitunol ni Governor Roque dito sa Impasugong. Inabagan usab sa mayor mismo dito nga si Mayor May Okinlay, anak kini ni kanhi Mayor Mario Okinlay. Kinatibukan nga 100,000 pesos cash incentive sa usa ka centenarian nga nagpabilin nga simbolo sa kalig-on ug kaalam sa usa ka komunidad. Ang nasampit nga lulo giila nga si Lolo Sulpicio Hamisula Senior. Hamisula. O di ko masayop kini Hamisula, taga Bohol ning kaliwatan sa Hagna, no? Daghay mga Hamisula dito sa Bohol. Edad nga usa ka gatos ka tuig nahimong beneficiaryo sa programang Provincial Centenarian. Kinsa giila dili lamang tungod sa iyang taas nga kinabuhi, kundi usab sa iyang papel sa pag-amuma sa pamilya o sa paghatag inspirasyon sa sunod nga mga henerasyon. Ang insentibo kabahin sa paningkamot sa provincial government sa Bukidnon aron pasidunggan ang mga senior citizens, ilabi na ang mga centenarian nga nagpabilin o nagbilin og maynungdanong panulundon. Maynungdanon nga mga panulundon sa atong komunidad. Sumala ni Mayor Mario Okinlay ang maong programa, adili Mario Okinlay, patay naman to si Mario. Anak May Okinlay, May Okinlay. Anak kini karon ni Puli. Sumala ni Mayor Okinlay ang nasampit nga programa usa-usab ka paagi sa pagpakita sa pasalamat og suporta sa mga katigulangan kung diin sa ilang lungsod gipalig-on usab kini sa lokal nga balodnon nga giilang LGU Impasugong milestone benefit. So counterpart ni ang provincial nag-usa sa pahalipay ang municipal government sa Impasugong napoy ila ditong programa base sa ilang lokal nga balaod nun or balaod
nga muhatag pod og benepisyo sa mga katigwangan. Mo ni niabot diay og 100,000. Dili pa ni sa nasyonal ha. Doon na pa yung nasyonal ani nga 100,000. Giila sa LGU in Pasugong nga milestone benefit. Dako ang pasalamat sa pamilya sa centenarian sa nasangpit nga pag-ila o paghatag pahalipay nga usa ka dakong tabang labi na gyud sa iyang mga panginahanglan. Ang nasangpit nga inisyatibo nagpamatuod nga ang gobyerno padayon sa pagatiman sa tanang sektor gikas kabataan hangtod na sa mga katigulangan nga nagpadayon sa paghulma sa kaugmaon sa Bukidnon. Aha. Oh. So doon ay report si Fredilyn Ragandang. Ato paminawon ang report ni Fredilyn Ragandang. So paminawon na to ni Be. Kay gi-cover kini ni Fredilyn, isip si Fredilyn usa sa mga reporter diha sa Provincial Information Office sa Kapitolyo Provincial. Ay og pagpasidungog ang nasaksihan karon dinhi sa Impasugong Bukidnon kun aha usa ka centenarian ang gipasidunggan sa iyang kontribusyon sa komunidad. Gitunol personal ni Governor Rogelio Nil Piroque uban ni Impasugong Mayor May Okinlay ang cash incentive ngadto sa usa ka centenarian nga nagpabiling simbolo sa kalig-on ug kaalam sa usa ka komunidad. Si Tatay Sulpicio Hamisola sa edad nga usa ka gatos ka tuig nahimong benepisyaryo sa programang Provincial Centenarian kinsa giila dili lamang tungod sa iyang taas nga kinabuhi kundi usab sa iyang papel sa pag-amuma sa pamilya ug sa paghatag inspirasyon sa sunod nga mga henerasyon. Ang insentibo kabahin sa paningkamot sa Provincial Government of Bukidnon aron pasidunggan ang mga senior citizens ilabi na ang mga centenarian nga nagbilin og mahinungdanong panulundon sa komunidad. So naami diri karon ni Mayor Mayo Ginlay kay tungod imo man birthday. Naami regalo sa imo kay 100 years old na niya. Gihunggongan ni Governor Roque. Sa lungsod, Yan na kay kadungog. natag sila og 50,000 pesos. No? Sa imong birthday karon adlaw. O kami po sa probinsya maghatag po og 50,000 pesos, sa imong birthday 1,000. karon. Wala mo regalo sa imo. So, kay tungod 100 years old naman ka, among gihimong programa sa probinsya, kada tuig naa kay 50,000. O ba? Hayahay ba? Sumala ni Mayor Okinlay ang maong programa usa-usab kapaagi sa pagpakita sa pasalamat ug suporta sa mga katigulangan kung diin sa ilang lungsod gipalig-on usab kini sa usa ka lokal nga balaodnon nga giila og LGU Impasugong Milestone Benefit. Pasalamatan ni Tete. Si Dog, iagid na May Okinlay ni. Pahinungod. Ang hilig ka diri sa ipasutungan, si Pinaril diri sa tibuok probinsya sa Bukidnon. So, this is also a milestone kay dungan gid karon ang provincial government to Governor Roque o ang atong paggabalan sa lokal na maghatag o pahinungod o cash gift or milestone benefit sa pagtatay sa opisyal ni Solang. Bye! Happy birthday! Dako ang pasalamat sa pamilya sa centenarian sa maong pag-ilaw paghatag pahalipay na usa ka dakong tabang ilabi na sa iyang panginahanglan. Kami mapasalamaton kay Anak ni anak. Karapadin, lagi na kay Governor Roque, kung atong niyomay. Magang salamat sa pag-ani diri. Masuk kayo ko salamat sa pamilya kami tulang naman sa katanan sa paghatag. Sa halipay sa among papa o pinapunta nga kami ma-enjoy niya sa magamit niya sa iyahang. Salamat kayo, salamat sa tanan niya. Welcome tayo. Si Lolo ni. Ang maong inisyatibo nagpamatuod niya ang gobyerno padayon sa pag-atiman sa tanang sektor sa katilingban gikan sa kabatan-unan hangtod sa atong mga katigulangan nga nagpadayon sa paghulma sa kaugmaon sa Bukidnon. Okay. Salamat nimo Fredilyn Ragandang. Usa sa mga
Usa sa mga reporter diha sa Provincial Information Office sa atong Kapitolyo Provincial, Fredilyn Ragandang. Nindot nga programa sa provincial government sa Bukidnon kay kung mo edad kag usa gatos, tagaan kag 50,000 pesos, unya kada tuig na kay 50,000 pesos. Mao ning naas balaod, mao ning naas ordinansa. Hantod asa kutob ang imong edad. Gikan sa imong pag-birthday, butanta ni birthday ka karon usa ka gatos imong edad. Sunod tuig ug makaabot pa ka, kaon lang ka gulay permi, laoy permi para maabot pa imong edad sunod tuig. Na po kay another 50,000 pesos. Hantod sa sunod tuig asa kutob imong edad mo abot kag 105, mo abot kag 110, kada tuig do na kay 50,000 pesos nga makubra gikan diha sa provincial government. Mao din yung programa sa Centenaria, no? Based na sa balaod sa probinsya. O niya sa local government pod sa Ipasugong, napod sila dito, pagkatag palipay nga to sa mga centenarian, 50,000 gihapon ang tuig, pero dili parehas provincial government sa Bukidnon nga kada tuig gihatag. Kausara siguro ning Ipasugong, mao nga nagdungan ang pag-release, ilang gidungan, gi-release ang sa Impasugong 50,000, gi-release pod ni Governor Onel Roque ang iyang 50,000 sa provincial government, mao nga nahimong 100,000 ang nadawat ni Lolo Hamisula. Yehey! Happy birthday nimo, Lolo Sulpicio Hamisula. Niya tumiyagi ning adlaw, nga giduaw mismo ni Governor Roque dito gyud ilang balay. Sa pinuyanan gyud mismo sa Impasugong kining pag-release sa 50,000 sa provincial government o usab sa local government sa Impasugong 50,000. Mao nga dunay 100,000 na dawat si Tatay or Lolo Sulpicio Hamisula. Taga Bohol ni Hamisula. O di man sila taga Bohol, na naani sila mga kaliwatan dito sa Bohol. Kay nakoy kauban sa una sa radyo, sa DXO pa ko Cagayan de Oro, among technician, chief technician, Hamisula apelido. Pareho spelling, Hamisula. So sa ako nibalaan kini mga Hamisula, Bohol. Bulanon, Kasagara. Madyong pagpaminaw sa mga Hamisula nga pamilya. Taga Kasagara ani taga Jagna, no? Jagna Bohol. Jagna. Ni Jarjay mo patay ninyo. Ay! Oy, joke na ha basi mga suko mo kini hinon ang mga bulanon di ni basta-basta masuko ni mga bulanon. Imong jama-jamaan, di man dali maitok ni mga bulanon. Ay! Di ka jud dali maitok. At saan lagi pa ito, kay kulbas ang maitok, hilom pero lawam ang duot. Ay! Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna, baka. Oy, payout sa kuana, payout sa Tabok Educational Assistance Program Batch 1 and Batch 2. Gisugdan ni atong Abril 27 sa mga estudyante ni. Programa kini ni Congresswoman Larnie Roque sa 4th District o kang Governor Rogelio Onel Roque. Kini Tabok Educational Assistance. Daghan pod ang nakapahimulos sa naisgutan nga programa. Mga estudyante. Mga estudyante ang beneficiaryo sa gitawag nga Tabok Educational Assistance. Unsa bay meaning aning Tabok? Taga Tabok Kuspulangi o sa meaning aning Tabok? Paminaw mo. Ang meaning aning Tabok, taga Bukidnon. Ako. Wanali ako, Tabok ra, taga Bukidnon.
Sa ato pa maka-avail ani kato mga estudyante nga taga Bukidnon. Mao'y priority nga mahatagan ining maong educational assistance. Taga Bukidnon. Oh. Kuhanan ninyo, dili taga Tabok Pulangi ha. Sa Pikas Bahin, Agusan del Sur Team. May kortesiya, may himo og kortesiya o may courtesy kang Governor Onil Roque na ito nakalabay nga Abril 27, 2026 Experiential Learning Tour Coffee Farms and Nurseries in Bukidnon. Aha. Wapagani kay museo up ning coffee project Provincial Coffee Development Program ni Governor Onil Roque. Daghan na sa mga probinsya din sa Mindanao ang naikag sa pagbisita niya aron kuhaon ang sekreto ba sekreto dining pagpananom sa kape unsay mga pamaagi. So daghanay mga dapit nga nag-idolize gisundog ni sa ubang probinsya ang Agusan del Sur. Nanundog ani karon ang Agusan del Sur. So doon na sila itur nga gihimo ni Anhigas Bukidnon, ilang gibisitahan si Governor Onil Roque, ilang gipakigitaan sa opisina aron lang tun-an nila ang farming sa coffee. Kay maghimo po sila og kanang coffee farming dito sa ila sa Agusan del Sur. Sige. Mga kababayan din ako ni kita Agusan del Sur man. Wapo gipailang mga pangalan nila ani. Ang mga dagway, di man ako kailang mga dagway. So niya na, ang payout sa Tabok Educational Assistance Program. Gipahigayon. Gisugda na sa provincial government sa Bukidnon ang lain na usab nga hugna sa Tabok Educational Assistance Program kung asa 60 or 620 ka mga estudyante beneficiaries gikan sa mga nagkadiyang kolehiyo sa southern part sa Bukidnon ang nakadawat og financial ayuda nato nakalabay gisugdan kini sa Abril 27, 2026 og dito gihimo sa may Don Carlos Municipal Gym. Kabahin kini sa batch 1. Kabahin sa batch 1 o sa batch 2 sa nasampit nga programa nga nagtumong sa pagtabang sa mga estudyante aron mapadayon ang ilang pag-eskwela o makabot ang ilang mga damgo sa kinabuhi. Ang mga programa inisyatiba kini ni Governor Onil Roque uban sa mga opisyalis sa probinsya nga nagpadayag sa ilang lig-on nga kaakuhan o pagsalig sa edukasyon isip pundasyon sa kalambuan. Dako ang pasalamat sa mga beneficiaryo nga nakadawat sa ayuda, ilabi na sa mga estudyante nga naglisod. Mga estudyante nga naglisod sa ilang financial nga aspeto. Dili lamang financial nga suporta ang gidala sa programa, kundi inspirasyon o paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon. Ang Tabok Educational Assistance Program mala uman nga moabot sa mga nagkalain-laing bahin sa probinsya aron sa paghatod o paghatag og kahigayunan sa mga kabatan-unan nga makapadayon sa ilang pagtuon. Mo ni gitawag nga Tabok taga Bukidnon nga mga magtutuon. Dunay laing report no. Ato paminaw ni Fredelin gikan ni Fredelin Ragandang. Bahin ani. So balikan na to si Fredelin Ragandang sa maong balita. Kadto lang. Okay, dali lang ha. Okay, sige.
Sa padayon nga pagpaligod sa edukasyon ug kaugmaon sa mga kabatan-unan, gihatagan og suporta sa Provincial Government of Bukidnon ang kapin 600 ka mga estudyante pinaagi sa Tabok Educational Assistance Program. Gisugdan sa Provincial Government of Bukidnon ang lain na usab nga hugna sa Tabok Educational Assistance Program kung aha 620 ka mga student beneficiaries gikan sa nagkadaiyang kolehiyo sa southern part of Bukidnon ang nakadawat og pinansyal nga ayuda Abril 27, 2026 sa Don Carlos Municipal Gym. Kini kabahin sa batch 1 o batch 2 sa maong programa nga nagtumong sa pagtabang sa mga estudyante aron mapadayon ang ilang pag-eskwela ug makabot ang ilang mga damgo. Ang maong programa, inisyatiba ni Governor Rogelio Nil P. Roque uban sa mga opisyales sa probinsya nga nagpadayag sa ilang lig-on nga kaakuhan ug pasalig sa edukasyon isip pundasyon sa kalambuan. Happy kayo mga, masalamat kaayo. So, ang Tabok Educational Assistance Program, ipaningkamutan nga mamugna sa atong Governor Rogelio Nil P. Roque, together with our Sangguniang Panlalawigan, headed by our Vice Governor Clive D. Kenyo. And we hope na makatabang ang Tabok Educational Assistance sa inyo. So, once Dako ang pasalamat sa mga benepisyaryo nga nakadawat sa ayuda, ilabi na sa mga estudyanteng naglisod sa pinansyal nga aspeto. Yes, ma'am, dako kay tabang para sa kuang Tabok Educational Assistance para makuan ako ang akong financial ug mga bayro nun sa akong eskwelahan. Salamat kayo Governor Roque kay nagpadumala ka og kani nga isang programa para sa mga estudyante nga Dili lamang pinansyal nga suporta ang gidala sa programa, kundi inspirasyon ug paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon. Thank you so much, provincial government. Thank you very much. Dako kay tabang sa mga. Ang Tabok Educational Assistance Program malauman nga moabot pa sa lain-laing bahin sa probinsya aron sa paghatod ug paghatag ug kahigayunan sa mga kabatan-unan nga makapadayon sa ilang pagtuon. Mautundog ang report ni Fredeline Ragandang gikan sa Provincial Information Office Kapitolyo Provincial sa atong nga nakabase no sa siyudad sa Malaybalay. Bahin to sa Tabok Educational Assistance sa mga estudyante. Programa sa provincial government aron katabangan ang mga tinun-an nga naglisod sa ilang financial. Atong mga estudyante nga kuan ego-ego ang income sa mga ginikanan, wa gani taon pang allowance, mao nga natukod kining programaha pinagi usab sa pag-uyon sa provincial board sa atong kuano Sangguniang Panlalawigan, mo ni gipandayan og balaod, mao ni nga yearly. Dili kay yearly lang. Tuloy-tuloy kini nga programa ha. Basta kay taga Bukidnon lang ka, mo ni gitawag nga Tabok taga Bukidnon. Og taga Cagayan de Oro ka, o niya ka nag-eskwela sa Bukidnon, dito pangayo kang Clarix Uy. Labon ka hitak ng kwarta ni Clarix Uy. Oh. Amigo man na silang Marcos. Bitaw, joke-joke ra. Huwag tinodanay. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Baka. Ang bugas ni Marcos nga tag 20 pesos padayon nga gilibot-libot sa probinsya sa Bukidnon.
Kining bigas, bigas ng Pangulo. Kaysa may Pangulo, di si Marcos. Nato ni aging simana, dirinig sila sa Kapitolyo, dito sa Kuan, Kamulan Park. Dito gihimo ang pagbaligya nila ni ining 20 pesos nga presyo matag kilo. Katong gisaan ni Marcos panos kampanya ba nga himuon ni 20 pesos ang kilos bugas. Sa miaging adlaw sab dito sila sumilaw. Daghan sa gyapon na nakapaymos sa lungsod sa Sumilaw. To niaging adlaw. Dito sila may pahigayon. 20 pesos gyapon ang kilo. Niya ang makadawat lagi ini ato ning balik-balikon dili tanan tao ang pwede maka-avail aniha katong specific ra nga mga pobre kuno ba. Pero naa man kuno dili pobre naka dawat magtag 10 kilos. Basig unay sluwag siguro, do sluwag tingali ba? Pero sige lang, ipalabon na lang na sa ila, kay matod pa po sa feedback nga to na dawat, bahay kuno ang baho sa bugas. Pero makaon gyapon kay kilisan man nimo ka na pulo. Kilisan lang nimo ginsakto ka na pulo nimo kilisan siya rog di mawa ng baho sa bahay. Kasabot man magbahay nga humay. Kasabot man tingali mo kanang kuan ba na stocks na ba? Na stock na. First batch na 20 pesos ang kilo sa bugas. Tanang senior citizens ang natagaan ani. Dito sa miaging adlaw sa Sumilaw sila ha. Pero tuniaging simana pag yun, diri sila sa Balay-Balay sa Kamulan Park. Diha nag-display sa 20 pesos kilo. Basta kay maka-avail ka ni abot asa na po sila sunod. Kay libuton ko nila ning Bukidnon pagpamaligyan ng 20 pesos ang kilo. Dili pwede makapalit kung dili mag-register. Mao ba? Importanteng reminders. Kinahanglan magdala og valid ID. Kinahanglan senior citizen ka or person with disability. Dapo kag ID nga PWD ka. O niya naatay apps nga ginagamit sa pagrehistro sa buyer. Dili pwede makapalit kung dili rehistrado. Instruction ni gikan sa national government siniguro gining Marcos ma. Para kuan siguro ni ang anarestro nga naka-avail aning iyang kuan bugas nga tag 20 pesos para di ka makabalibad to agingani mo dito. Kasi magpagutmuto niya ka ba? Aha naman tong isaan ni Marcos nga tag 20 pesos ang bugas. Katong ang bugas nga tag 20 haina. Ang bugas nga tag 20 haina. Og magkanta-kanta pa gani kaniya naa na kasi ilang record kay girehistro man ang tanang mo palit. Suntukon kang Marcos. Di ka balibad pangliba ka na kuha, palit niya kag 20 pesos na imong ngalan diri Grabe no, i-registro pa ginang mapalit. Kung ba asa kaayo. Siniguro gilugar ni. Kotob sa makapalit, ilho na gwarto, ilho na to nga pro Marcos ang makapalit. Apil na kaskwintada siguro nga, daghan magani ni suporta na mo. Ingon mo nga, kamo mga Duterte, ingon mo nga, wala ka support na mo mga Marcos. Nga nung ni aman ang listahan, Duterte daghana. Minilyon malagi ka po ni mga tao nga nagsalig na ko, isip ako mo'y presidente, baka kon mong dagko Duterte.
Di ay ang mga ngalan gipanguha dito sa listahan sa nagpalit sa bugas nga 20 pesos ang kilo. Ay! Kato di ay basihan sa kadaghanon sa supporters kay mabalitay man itong bugas nga 20 pesos ang kilo. Ay! Kulbasan yung gimmick nila, no? Makuno na instruction sa nasyonal. Dili ka makapalit og bugas ug di ka magparehistro online. Na sila apps. Na apps imo nang si tawag ani mo kuan ka. Mo login. Sa apps. Unya dayon ibutan ni may ngalan dito. Asa ka nagpuyo. So automatic na ka registrado. Pag dool mo sa kadiwa man ni Marcos ng ilang gipangkuan, pangbaligaan sa bugas, pag dool mo sa kadiwa, pagkita lang na yung imong ngalan, registrado na ko ma'am. Tagaan din ka atong 10 kilos, katubitong gisod sa sako, nga doon ay marka sa ngalan ni Ralph Recto. Dili na ngalan ni Ralph Recto ang gibutang, dili pa yung ngalan. Kuan di ay logo sa executive secretary. Logo sa executive secretary ang gibutang kin sa executive secretary. Di ba si Recto? Kanang bida sa kuan, bida sa PhilHealth. So, mo na yung gihimo sa mga katawhan dito sa Sumilaw nito niaging adlaw nga nakadawat sa 10 kilos nga bugas nga gikan sa bigas ni Marcos. Napagawas gyud nila ang 250 kasakos bugas nga mga gi-allocate. Ay dili na 10 kilos ang laka. 5 kilos raman din ang kada usa dito sa Milaw. Nganong wala gi-balance. Ang gipanghatag sa Manila lagi 10 kilos man ang sud sako. 5 kilos ra di sa Sumilaw. Kanang sakong gamay. Diha taman ang limit sa pagpalit. Tag 5 ra di, tag 5 kilos ra natagaan ato sa Sumilaw. Ito miyagi mga adlaw. Per person, 5 kilos. Maximum. Pwede mapalit. Ang otro nga schedule sa Sumilaw, ipaybaw ra. Uy, naday sila mga batch-batch. First batch, second batch. Anagin din sila mga schedule. By purok. By purok dito nakapahimos. Mga pangutan na, Mayor, ngano dili na lang mani ipanghatag nganong paliton pa. Mo ni mga pangutan na. Ang tubag sa Mayor, sa pagkakaroon mao ni ang instruction sa national government based sa akong nasabtan. Ang original price sa bugas kay around 33 pesos per kilo. Unya na ay 13 pesos subsidy. Mao nga nahimong 20 pesos kada kilo. Basin dili pa kaya sa budget nga mahimong totally libre. Mao nga gisubsidize kinis gobyerno. Ilan-ilaron pag mga tao nga mo man ang na-stock nga bugas sa NFA nga 2 ka tuig. Gi-question magana ito, panghatag magdili kay murag 2 ka tuig naman. O na nagpasalig ang NFA nga pwede pa na makaon pa na sa basta di lang baboy. Makaon pa na. Nagpasalig may okay pa na, makaon pa na, makaon pa nagtao. Sa manay mga pangutanan ni gawa sa Mayor sa mga tao dito Sumilaw. Ito ba grapo na sa Mayor? Nailaing pangutanan sa mga tao dito, Mayor, kinsa nagbuot, kinsa na pwede makapalit. Tubag na sa Mayor. Ang identified sectors kay gidecide sa national government. National government gipirmi ang kuan utok.
Dili na to pwede ibaligya sa bisan kinsa lang kay naatay app. Naay-app nga gamiton for registration. Kung naapod limit per buyer, sus Ginoo ko. Dili ni siya makatabang kay pos mga tao. Consuelo de Bobora ni. Ikatulo pangutana nga gipangutana katawhan sa sumilaw nga to silang mayor. Mayor, kung wala may na-appeal ani nga batch, maka-avail pa ka may pohon? Tubag silang mayor. Oo. Ang makolek nga kwarta ani nga batch, ipalit na to og bag-ong bugas aron ang uban na pod nga sectors maka-avail sa sunod. Mayo na yung programa sa sumilaw. Ang gatong ilang halin, ipalit ko na nilang bagong bugas para ipanghatag ni atong mga tao ngawa mga hatagi. Naay dugang pangutana dito. What if naa ang ngalan sa akong mama pero dili siya makaanha? Pwede ba ko mo buy para niya? Ang tubag sa ilang mayor, pwede, palihog lang dala. Una, ID sa imong ginikanan. Ikaduha, authorization letter. Ikatulo, imong on. Kaugalingon imong ID, on ID. Dugang pangutana, kinsa ang identified sectors nga maka-avail sa 20 pesos matag kilos bugas, mayor? Ang tubag, ang mga sektor nga gihatag sa amo ang instruction nga pwede makapahimulos kay maune: senior citizens, PWDs, solo parents, indigent households, including 4-piece beneficiaries, farmers og fisher folks, transport groups, minimum wage earners, DepEd teachers og non-teaching personnel. Ayahay ni mga DepEd, no, kay mga teacher pwede pa bisag swildado na mga teacher ba pwede makapalit ang ilang bugas ng 20 pesos ang kilo. Ngano una mga pangutana, ngano kung kaning mga sektor ang pwede, ngano dili pa karon makapalit? Ang tubag sa tinuod lang akong initial order unta kay 10 kilos kasako, pero gamay ra daw ang available sa atong probinsya. Mao nga 250 kasako ra ang gi-allocate sa sumilaw sa first batch. Tungod ini, senior citizens o PWDs lang sa una ang gi-prioritize. Sa next batch, lahi na pod ang sektor nga atong hatagan ni ini. Mao ni mga tubag sa mayor. Mga pangutana gipagi ra pod social media ba? Sige. Kamong katawhan niya sumilaw, hab-hab na po itong bugas, yung gipalit 20 pesos kilo. May kalaan ita sa 4th District sa atong lalawigan sa Bukidnon. Pero sa dili pa din ang tanan, ni Ade si retired general kani barangay kapitan sa barangay Lombo, Valencia City, si General Rustom Duran. Niya karon sa atong programa. Matod pa ni Kapitan Rustom Duran, maayong udto Jess, kombati lang ta pirme. Sige, salamat nimo dia, General Sir. General Kapitan Rustom Duran. Dati kapitan sa barangay Lombo, Valencia City. Madayon ra bagyong eleksyon kuno karong Nobyembre 2, sir. Matod pa ni Garcia, Comelec Chairman. Madayon ra bagyon, no say plano nimo mudagang kag balik na sa Lombo. Tiksiraon ni ako sirat, tiksiraon ni ako mudagang kag balik sa Lombo. Kay pildihon talang kontra nimo. Ikaw may padago na to. Mora pog correct manulti ba? Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, kampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Anita sa mga dagan usab
kalihukan sa atong kongresista sa 4th District sa atong lalawigan sa Bukidnon in the person of Congresswoman Larnie Roque. Ato sang subayon kining iyang mga nahimo nga programa nito nakalabay nga mga semana. Busy siya sa pag-turnover sa mga kuan. Busy siya sa pag-turnover sa mga proyekto. Nga nahuman. Mga nahuman niya nga mga proyekto sa kabarangayan. Kini nga mga project infrastructure kasagara. Naglangkob sa mga buildings, administration sa barangay nga buildings, multipurpose nga mga buildings, o niya dayon roads, kining farm to market roads. Usap po ni sa gihingusgan ni Governor ni Congresswoman Larnie Roque. Batch of 2026, you have proven that resilience creates results. Congratulations to the graduates and the parents who sacrifices built this stage. I share this pride personally as our youngest child completed their grade 10, moving up, a milestone that reminds us all of the power of potential. The challenge for our grade 10 movers is this: senior high school is not just the next step, it is where you begin to define your path. As you head into grade 11, do not just choose a strand, choose a vision. Use this next 2 years to sharpen your focus and deepen your resolve. I inspire you to pursue your studies with relentless ambition. The future doesn't just happen. It is commanded by those who are prepared. Stay driven, keep soaring. Morning mga ka-estudentihan nga kuani mga anak din nila ni Congresswoman og ni Governor Onil Roque. Na humana sa grade 10, no? Dito na po din sila sa 11 o 12. Ingon ani ka taas-taas ning kabuton nga edukasyon sa mga kabataan karong panahon na. Lahi ra kinunta tong wala ning 11 o 12 ba? Pag-abot sa high school, 4th year high school, graduate ka, college na dayon ka, sayon ra kinunta to. Nganong sa unang sistema bitaw nga wala pa ning grade 11 o 12, wala ning Kito 12, mga bright malagay mga estudyante. Kanang mga nahimong mga professional nga wa mo agi, wa masapni sa Kito 12. Mga bright malagay na sila. Kanang mga nahimong abogado, nahimong mga maestro nga wa pa ang Kito 12, nahimong mga engineers, bright malagi sila, nga pa ng Kito 12. Ay, mga nga samok-samok ra ng balaura ba? Nagdugang-dugang kalastuhas mga ginikanan. Nagdugang-dugang kahasol sa mga estudyante. Kaya matod pa nila, ang baruganan anak nga nga napanday ka na, nahimo ka na nga balaura, aron kuno matagaan o kanang quality edukasyon ang mga estudyante. Mao nga dugangan og 2 ka tuig. 2 ka tuig ang idugang 11 og 12. Mao nang nahimo ang Kito 12. Bat ang pangutana karon, gibugukan di ay mo sa wa pa ng Kito 12 nga mga nilampos nga mga estudyante. Kanang nahimong mga congressman, nahimong senador, nahimong presidente. Kanang atong presidente karon nga si Marcos, niagi ba rin na Kito 12, wa man na moagi Kito 12, nahimong presidente man lagi. Ay,
Kini si Governor Onel Roque, kini si Congresswoman Larny Roque, wa ni mo agi kito 12. Ang giagihan ani elementary unya 4 ka tuig sa high school, college na yon diretso. Mga bright malagi nangahimo mang opisyal sa gobyerno. Sa laktor nga pagkasulti ang kito 12. Kini pagdugang o duha ka tuig sa pagtuon sa mga estudyante, dili kini barometro aron mahimo kang malampuson o professional nga bright nga pagkatao. Kay bisag sawa pa ni kito 12 bright na daan ang mga professionals nga nang graduate, sa wala pa ang kito 12. Dapat lang wag tango ni. Pero maglisod ako nagwala ang gobyerno ani. Ano maglisod magwala ang gobyerno? Daghan na po yung mga teachers nga mawad ang trabaho. Okay, giplaster naman nila. Daghay mawad ang pagtrabaho. Kini sa kuan na to, kini sa national. Mga national schools. Upat ra man na sila. Upat ra ka ang first year, second year, fourth year. Nadugang ang duha. Mo nang ni hired og dugang teachers. Sa ato pagwalaon ang 11 o 12, ibalik ang dati nga fourth year lang taman. Daghan kuno sa mga maestro ang mawad ang mga trabaho. Daghan ang magpatid-patid sa lata nga mga teachers. Mao na diha, nganong nagpahidaya kung panday-panday anong balaura o niya pagkahuman basulan ra man gapos kadaghanan. Wa gyud mga ginikanan nga nahimuot ani ba? Kadaghanan feedback sa mga ginikanan wa ginada ni kito 12. Dugang gasto sa ginikanan nga way klaro. Galastuhan nga way klaro. Kay mato pa nila graduate ko no sa 12. Grade 12 pwede na makapanarbaho ang mga estudyante, panarbaho sinong kagaral. Halos mga ang manarbaho na sila sa opisina, dawato na sila, wala na sila kahuman og kolehiyo. Ang kasagara karon qualification kung mag-apply ka sa mga opisina, kinahanglan gyud baccalaureate graduate ka. Nakahumagi ka o kanang 4 ka tuig sa college. Maoy kasagara qualification. Unya magsilbi ng grade 12 ra kataman, pwede siguro janitor. Pwede tingali construction worker ka. Mana diha? Nahinayak ani balaura, wa ganahi maginikanan. Abi nila kay himuot ni sa mga ginikanan ba? Unya labaw pang panghasol kini sa mga estudyante. Ang estudyante nga bright gyud na. Estudyante nga bogo gyud na. Alam mo pag dili magtuon. Sa pikas bahin, dugang kalihukan ni Congresswoman Larny Roque, together we serve, honored to be with our provincial liga na mga barangay. We are paving the foundation for a governance transition that puts our people first. To our barangay officials, you are the frontline heroes of our province. My office is with you every step of the way to ensure that the pace of service never slows down. Mabuhay ang liga ng mga barangay, mabuhay ang Bukidnon. Usa po di ay sa motimensahe ni Congresswoman Larny Roque sa katiguman sa mga barangay officials sa niaging simana sa ilang liga, barangay congress sa Bukidnon kini nga mga barangay officials dito miaging simana. Di nila sa tataman sa atong first round sa programang Paka Paminawa Apil Kamaturan ang kuna. Muadto ta sa atong second round, ikaduhang hugna. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sa makausapan, niata sa atong ikaduhang hugna sa programang Paka Paminawa Apil Kamatuoran ang kuna.
Gidalit kaninyo gikan dires atong Radyo Paka Studio. Lahos diha sa istasyon sa Radyo Mano-Mano nakabase sa siyudad sa Valencia. Una ta sa mga informasyon, Israel nangandam sa pagpadayon sa gira batok sa Iran. Kuyaw ha? Nagbahad ang Israel nga andam ni ining ibalik ang Iran sa Dark Ages. Samtang misamot ang tensyon tali sa duha ka nasod. Kini ang nahimong pamahayag ni Israeli Defense Minister Israel Katz. Din andam matud pa ang ilang militar nga suble nga sugdan ang opensiba batok sa Iran. Sigon usab ni Katz nga nakamarka na ang mga targets o ipaabot na lang nila ang pagtugot sa US aron ipadayon ang operasyon. Dogang pa sa Israel, sa mga Israeli officials, tumong nila himpit nga pahagbaon ang pagdumala sa dinastiya sa Khamenei. Samtang laumang magpulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kauban ang mga tag-as nga opisyal sa seguridad aron isgutan ang sitwasyon sa Israel o sa Lebanon. Padayon usab nga dako ang tensyon tali sa Estados Unidos o Iran, din apil ang mga nahitabong pag-ilog sa US sa mga barkong dunay kargang lana gikan sa Iran, dungan sa suble nga pagsirado sa Iran sa Strait of Hormuz. Bisan pa man sa unang pag-atake sa Israel nga gikamatay sa pipila ka mga tag-as nga opisyal sa Iran, nagpabiling lig-on ang mga nasod dayong bahad nga ang sunod nga pag-atake mahimong mas bangis ang magresulta or mahimong mas bangis o posible magresulta kini sa dakong damyos unya sa Iran. Kuyaw sa ni Israel, no? Manimbahat sa Israel nga to si Iran. So, pag hindi mahuman yung tusik-tusik gira dito, bisa gani si Trump, pagyapon, kay waman mo surrender ang Iran sa ila. Kaya barugana si Iran, maging mo surrender. Patay na kung patay, total dako na mo nadamid sa among nasod, daghanay na nga matay din sa among nasod. Nganong mo surrender pa mami, nga nahinay ka naman ninyo. So doon ay posibilidad, babalik na po siguro mahal ng presyo sa mga petroleum products. Duha na ra ba ka hugna? Duha na tulo. Tulo ka hugna na nga nag-rollback kunuhay. Ang atong presyo sa petroleum products basig ipaganahan rataan basig ipaganahan rataan sa Department of Energy. Gisagonson ang tulo ka Martes sa rollback sa presyo. Una katong 20 pesos sa diesel. O niya 5 pesos ba siguro to sa gasolina? Niya kaduha dayon katong 15 ba to? 17 sa diesel. 3 pesos sa gasolina. Ikatulo dayon nga rollback. Ikatulo nga Martes. Katong 12 pesos sa diesel. O niya 53 centavos sa gasolina. Tulo kahugna na sa rollback sa petroleum products. Kini tulo kahugna wa pag yun nakaabot sa original price sa wa pa sila magpamahal, sa wa pa nitabo ang pag-ulbo sa gubat dito sa Middle East. Wala pag ibabalik ang original price katong 55 ang kada litro, 53 sa gasolina, ang pinakamahal 60 ang litro. Pinakamahal na to. Wa pa gyud moabot. Di nagi siguro na moabot, busaka pa gani siguro og balik. Pinapagyapon kaning tensyon sa Middle East. So padayon pa tabag ka bikos-bikos anis atong panginabuhi. Ang atong panginabuhi ani mo kabikos-bikos pagsamot. Wa pa may ang gihimong aksyon sa gobyerno karon sa Marcos administration walay ayuda, no? Walay ayuda di pareho sa una nga nakalisod-lisod ta tungod atong
COVID-19 katong virus nga doon na ayuda gipanghatag ang national government pinagi sa kanhi presidente nga si Rodrigo Roa Duterte. Doon na to'y emergency kuangyod plan. Ang kini karon wala, way ayudahay. Ang ayan unta manghatag sila ayuda karon kay krisis ang mga tao. Ngano sa una walay krisis nang hatag mang ayuda tos timbalos-ulos. Sa una nga okay ang kahimtang sa mga tao, ang presyo sa petroleum products normal lang. Sige panghatag og ayuda. Si tambalos-ulos mo'y aktor. Karon wa na tambalos-ulos. Ang iya na lang igagaw mo, nabilin kina yung igagawang presidente. Dapat unta, katong gihimo sa una pagpanghatag ayuda, gihimo sabi na karon kay kinahanglan gyud sa mga tao tungod sa atong kalisdanan karon. Wala man. Nabalik kag bugas 20 pesos ang kilo, pinili rapod. O niya, limitado lang kada tao. Ang tanan, matawag yapon, Consuelo di Bobo. Ang ato sang puweras maayo, mga magbabalaod pos kongreso, wala nabisi sa plano, alang sa contingency plan, neneng krisis nga itong itubang karon. Nabisi sila sa impeachment sa Vice President. Mao ni kalami sa gobernong Marcos karong panahon na. Bahala na mo magkabikos-bikos inong kahimtang ang amo nga matanggalan ni si Sara Duterte kay mo ni babag sa among mga plano. Base onyag makalingkod ni sa Sara Duterte moray among masangputan ni noon mga preso kami. Mana mentras dili paulayang tanan, mentras na pa mis posisyon, tanggalon gyud mo ni si Sara, i-down gyud mo mga Duterte para di kami mga preso sa minalita nga kwarta nga among gikawkaw sa gobyerno. Minalita nga kwarta nga among gikawat gikasbuhis ninyo katawhan. Bahala ng mga soko mo. Importante, mawa ni mga Duterte sa mudalan para di may mga preso. O siguro baruganan ani mga tunto ba? Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dira sa itong pagpanaguban sa Tulumanon. Paka, paminaw, apil ka matuuran ng kuna. Hangtod sa sunod kayon sa magtaglag sa mga istasyon. Ay, bye-bye, 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 bye-bye. Inyong nabati ang Tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Paka, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.